ringgan o naramdaman man lang na nainggit siya sa kanyang downline na si Brother Danilo. Bakit Director 3-star kagad si Brother Danilo? Ano po? Wala tayong marinig na ganun. Walang MB. Wala. Kundi talagang nandoon nakapokus sa kabutihan ng Diyos. Ano po? God want us to see ourselves as He does and to make goals that reflect His vision for us rather than trying to become someone else. Although sinasabi natin dito sa Crowd 1, gaya-gaya lang dito, kopyahan dito. Hindi ganoon eh. Okay, sabihin na natin si Brother Danilo nakopyan na si Brother Eddie. Si Brother Eddie sino kinopya? Hindi po ganoon, no? So meron tayong sariling identity. Yun nga sinasabi natin sa una nating mga webinar, tandaan mo, ikaw ay ikaw kung ano ang sabi ng Diyos na ikaw. Meron kang special ability. At yung kapwa mo, meron din siyang special ability na inilaan ng Diyos sa kanya. So madiscover lang natin yung paggamit noon at pinagsama-sama natin ito, nagiging napakamatagumpay at nagiging makapangyarihang pamilya tayo dito sa Crowd Team Europe International. Huwag nating kakalimutan. Ang lakas natin galing sa Diyos at hindi lang yung lakas na yan na kapag nag-set tayo ng goal, pagkakatiwala natin sa Diyos, yung lakas na yan isusupply niya. Kaya madalas kong sabihin if God guides, He provide. No? If there is a vision, there is provision. So, i-discover mo lang yon at hingin mo sa Diyos yon, ipagkakalob niya yung lakas na yon. Kaya kung minsan meron tayong makitang tao, ang tindi ng kanilang dinaanan. Na kung ilalagay natin ang ating sarili, tayo hindi natin kaya. Pero bakit nakaya nila? Ang example ko na lang dyan yung aking upline, Pastora Marites. Aba, nakarating ng Milan, Italy yan, hindi basta-basta. Ang dami na-stranded sa Morocco. O naiwan si mister niya sa Morocco at hindi buwan, taon, tapos nahuli pa, pinabalik pa ng Pilipinas. Tapos, nagsapalaran na makarating ng Italy at matagal na hindi naman nakasunod yung kanyang asawa at ang kanyang pamilya. At napakahirap kung titingnan natin ang kanilang pinagdaanan. Pero ang nakikita natin ngayon, isang Pastora Marites de Chavez na matagumpay. Pero sa likod pala noon ay merong napagdaanang mahirap na kung titingnan natin sa atin din natin kaya. Pero bakit nakaya ni Pastora Marites? Because of the strength, no? Because of the strength, guidance, at blessing ng Panginoon sa kanya. Ganon din tayo. Meron tayong pinagdadaanan marahil ngayon, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano ang verse natin na nauna? Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sasamahan ka ng Diyos. Ang sabi doon, mauna pa nga sa iyo At hindi kanya iiwanan o pababayaan man lang. Maaring umiyak ka ngayon. No? Maaring nasaktan ka talaga. Umiyak ka. Darating ang panahon, tatawa ka na lang, sayang naman yung luha ko. Kaya ko naman palang magtagumpay sa tulong ng Panginoon. Amen? So, ang apat na tayo sa 7 pagkakamali sa pagsiset ng goal. Pagkatakot sa future. Hindi tayo makapag-set ng goal, takot tayo sa future. Doc Dan, paano naman ako mag-set ng goal? Yun nga ang COVID-19 bagong version Yun nga ang COVID-19 palala ng palala Yung lockdown nga nagiging hard lockdown na nga Mga bansa nga nagla-lockdown na ng matindi. Nakakatakot ang 2021, Doc Dan. Paano naman ako mag-set ng goal? Yan, dahil sa takot, naging paralyzed ka. Ibig sabihin ng paralyzed, hindi ka maging productive. Yan po ang isang pagkakamali. Ano yung verse natin sa umpisa pa lang? Do not be afraid, ang sabi ni Lord. Do not be discouraged. Doc Dan, nakasali na ako sa Crowd 1, pero paano ako magsaset ng goal? Nakakatakot ang panahon, nakakatakot ang paligid, nakakatakot ang pwedeng mangyari. Okay? Lalong nakakatakot kung wala tayong goal. Lalong nakakatakot kung wala tayong gagawin, di ba? So, iwasan ang pagkakamaling ito. Pang-apat na pagkakamali, ang pagkakaroon ng takot. Kasi si Lord,
Ang dami niyang sinasabi mula New Testament hanggang Old Testament. Do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. No? Tingnan natin itong isa nito. Paborito ito ni Brother Eddie. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. No, ang Diyos nga nagpaplano, tayo pa, di ba? Ang Diyos na makapangyarihan nagplano. Tayo pa kaya? For I know the plans I have for you. Meron siyang plano para sa atin. Declares the Lord. Anong plano yon? Plans to prosper you. Grabe po, ano? Ang plano niya, pagpalain tayo. Ang plano niya, pasaganahin tayo. And not to harm you. Hindi ka para pahirapan. Hindi ka para masaktan. Ano pa yung plan ng Diyos sa atin? Plans to give you hope. Plano na bigyan ka ng pag-asa and a future. Ngayon, matatakot ka sa future? Nagplano ng future mo si Lord, di ba? Ang nagplano ng future mo si Lord. Then, matatakot kang mag-set ng goal, mag-set ng plan. Si Lord na gumawa sa atin, Diyos pala ng mga plano. Diyos pala na nagpaplano. So, napakahalaga po na tayo po'y magplano. Kapag hindi po tayo nagplano, nagpaplano rin tayo. ano po? If you fail to plan, you are plan to fail. Yun po yun. Kapag hindi ka nagplano, ang plano mo bumagsak. Kaya huwag tayong matakot sa future. God's perspective, plans, and power can help us face the future with faith. Yan, lalakipan lang po natin ng pananampalataya. Lalakipan lang natin, itutugma lang natin yung ating goal sa perspective, sa plans, at power ng Diyos na sa ating pong future ng may pananampalataya. Panglima po. Ito po, iwasan natin pagkabigo na magpatuloy. Ayan, yan po yung panlima. Sa pag-set natin ng goal, pagkabigo na magpatuloy. Nagsiset ka na ng goal, bigla ayaw mo na. So, iwasan natin yan, no? Iwasan natin yan. Ang sabi po sa Philippians chapter 3 verse 13, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. Ang nagsasalita po rito, mga kapatid, ay si Pablo. Sa panahon pong ito sa Pilipos o sa Philippians, ang Pablo po ay nasa kulungan. Nasa kulungan. Pero meron pa rin siyang goal, basahin natin. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. But there is one thing I do. I forget what is the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Ayan. Ano ba nangyari sa 2020? Ano? Nagputo ka ng mga bulkan. Nagkaroon ng COVID-19, ng lockdown. Aba, dumating pa ang mga lindol. Aba, dumating pa ang mga bagyo. Aba, dumating ba ang baha? At marami pang ibang mga panganib. Tayo ba ay hindi na magpapatuloy? Tulad ng experience natin, ano? Experience ng ating mga mentor. Ilang beses tayong na-scam. Yung iba ayaw nang magpatuloy. Si Brother Eddie sa 17 company at tumigil na, hindi na madidiscover si Crowd One. Ang lagi kong example dyan, mga kapatid, mga ka-Crowd One, mga kabayan, yung mga magsasaka, aba, itong nakaraang taon 2020, aanin na lang, biglang bumaha eh. No? Kahit mag-iiyak, wala na magagawa kasi nalubog yung kanilang mga pananim. Aba, aanin na lang, biglang bumagyo eh. Ayun, nasalanta lahat. Ang tanong, hindi ka na ba magtatanim uli? Kasi binagyo ang pananim mo. The same as sa business. Nabigo ka ng 2020, pinapangarap mong maging manager, hindi ka nakaalis sa coordinator 1? Hindi ka na ba magpapatuloy? Pinangarap mong maging director, hindi ka makaangat-angat sa manager? Ano? Hindi ka na ba magpapatuloy? Ano sabi ni Pablo?
There is one thing I do. I forget what is in the past. Kinakalimutan ko yung nakaraan. Tapos na yun eh. Ang maganda doon, meron kang lesson na nakuha sa nakaraan. At anong dapat gawin? Anong sabi niya? And try as hard. Maganda yung ginamit dito sa version ng ARB, oh. And try as hard. At sinusubukan kong maigi, sinusubukan kong mabuti, no? As I can reach, na maabot ko yung aking goal na nasa hinaharap. Sinusubukan kong maabot. Hindi man ako nakaalis sa coordinator 1 para maging director. Sinusubukan kong pilit. Sinusubukan kong matindi na makarating sa director. Kaya maganda, no? So ito pong scripture na to teaches us that part of making a spiritual goal is to forget what was in the past. Kalimutan. No? Magmumulto lang yan sa atin eh. Makakahadlang lang yan sa atin. Although it is good to take a look back and reflect on lessons learned, holding on past guilt or the hurts and disappointment of the past can hold us back from growing in the future. Wala eh. Pag magmumukmuk ka na lang, walang lalong nangyari. Hindi ka makamove on. Lalong walang mangyayari. Move on na. Nakaraan na yun eh. Nakaraan na yun. At yung lesson nun ay dapat natutuhan natin. Sometimes we can hold on to our habits and ways of thinking that will keep us from moving forward. Making a decision to pray through sins and personal challenge of the past year will help us to seek God's forgiveness and healing. Ano gagawin natin? Having conversation with spiritual friends can also help us to let go of the past and gain a new perspective and vision for the future. Lahat po ng nandyan pa ay mag-type po ng glory to God sa ating pong comment. Lahat po ng merong natututunan, mag-type po ng glory to God sa chat box po natin. Thank you very much po. Thank you very much po. Okay, dalawa na lang po. Pang-anim. Ito po, gawa tayo ng goal, gawa tayo ng gawa ng plano, gawa tayo ng gawa ng ating mga sineset na mga bagay-bagay. Ang isang matinding pagkakamali na wag nating gagawin ay yung hindi natin napagkatiwala sa Diyos, yung ating goal. No? Bakit po? Ito sabi ng Proverbs 16 verse 9, no? In their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. Opo, sa atin ang pagpaplano, sa atin ang pag-iisip. Pero wag po niyong kakalimutan, sa Diyos ang tagumpay. Napakagaling mong magplano. Napakagaling mong nag-set ng goal. Nakalimutan mong hindi naman ikaw yung nagpapatubo sa pananim. Nakalimutan mong hindi naman ikaw yung nagbibigay ng bunga sa mga pananim. Nakakalimutan mong hindi naman ikaw yung nagpapasikat ng araw. Nakalimutan mong hindi naman ikaw yung manggagamot. Napakagaling magplano, pero meron kang nakalimutan. Hindi mo pinagkatiwala sa Diyos. Opo, ang sabi ng Proverbs 16 na yan, sa Diyos ang pag-iisip, sa tao ang pag-iisip at ang pagpaplano, ngunit sa Diyos ang tagumpay. Mga ka-crowd one, pagkatapos nating mag-set ng goal, dahil gustong-gusto nating maganap yung ating deepest why, no? Kailangan po isubmit natin yung ating blueprint. Isubmit po natin yung ating plano sa Diyos. Ano pong ibig sabihin? Ipagkatiwala natin, ipanalangin natin yung ating pong goal na yon sa Panginoon. Marami pong nag-set ng goal at nang malaman nila, mapagtanto nila, hindi pala kasama sa goal nila si Lord,
ayun, uli na ang lahat. So bago pa lang po, nagsiset pa lang po tayo, ipagkatiwala na natin sa Diyos ang ating pong goal. Iwasan po ang matinding pagkakamaling ito sa pag-set ng goal na hindi natin napagkatiwala sa Diyos ang ating goal. Sa Proverbs, dito po, we have to be flexible and trust God is helping us to change and make progress even when things seem out of control. Fighting for control not only stop us from growing by getting our focus of God and on to circumstance, but it also hurts our relationship and ability to grow closer. Yun po ay, kapag nakalimutan nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating sinet na goal, pinagpipilitan natin Nakikipag-fight tayo na for control, sabi rito. Na ito yun ito yung gusto ko ito yung gusto ko. Iba naman pala yung gusto ni Lord. Kasi nga hindi mo sinangguni sa Kanya. So, nakikipaglaban ka, nagpupumilit ka, pero nangyayari, nawawala yung focus mo sa Diyos at yung ability mo na maging close sa Kanya at sa ibang tao. Ganun po. At pampito, ayan. Iwasan po natin ito, pabago-bago, papalit-palit. Nag-set ka ng goal kahapon, ay mali yata, ulitin mo na naman ngayon. Ay, bukas, ay di na ito yung goal ko, palitan ko na naman. Tandaan mo ka-crowd one, ang sabi ng Bible, ang taong pabago-bago ng isip, huwag umasang pagpapalain ng Diyos. Kaiwasan natin ang pagkakamaling ito, pabago-bago, ay hindi na yun ang deepest why ko. Ay, hindi na yun ang gusto ko. Ay, hindi yun yung ang gagawin ko. Delikado po. Ano po? Galatians chapter 1 verse 10. Obviously, sabi riyan, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Ayan po. Kasi nga, anong dahilan ba bakit pabago-bago ka, papalit-palit ng goal? Kasi narinig mo, merong nagnega sa una mong goal. Oh. Merong pumintas sa goal na sinet mo. Merong nag-comment na negative sa goal mo. Ay, palitan ko na lang. Ano ba yung maganda? Tatanungin mo pa yung kapwa mo. Ano ba yung maganda? Papalitan mo. Ngayon, delikado yan. Ang sabi diyan sa Galatians chapter 1 verse 10, dapat hindi yung approval ng tao ang ating dapat na i-win, kundi yung approval ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos? At ang sabi diyan, if pleasing people were my goal, kung gusto mo lang yung matuwa ang tao sa iyo at yun ang goal mo, ang sabi rito, hindi ka lingkod ni Jesus. Hindi si Jesus ang yung pinaglilingkuran. Kasi yung tao ang gusto mong malugod sa iyo Dapat ang hangarin mo na gusto mong malugod sa iyo, ang Diyos. Kaya ano ba yung kung bibigay niya po yan, iseset niya, lalagay niya sa puso mo, lalagay niya sa isip mo, Lord, ano ba yung dapat kong gawin na para makapag-set ako ng tamang goal? Ayan po. If we are seeking to gain approval of others with our goals, we will be serving ourselves rather than Christ. Approval and applause from others can be a substitute for God's love and acceptance. Grabe po, no? Kasi yun na hindi na si Lord ang gusto mong malugod sa iyo Yung tao na. Yung tao na. It is important to search our hearts and our motives when making spiritual goals to make sure our aim is to please God rather than people. When God is our focus, then our goals will become more spiritual, leading to change of heart rather than behavior. Mga kapatid, tingnan ninyo ito. Baka kung ikaw ako, aalis ka na rin, hindi ka na rin, papalitan mo na rin ang goal mo o aalis ka na rin sa crowd one. Kasi po, kahit na po ako ay nagsishare sa inyo ng ganito, hindi po ako exempted sa mga nega, sa mga nag-rejection, sa mga pwedeng magpabago rin ng goal ko. Tingnan po, may papakita po ako sa inyo, baka po kung kayo ako, baka tumigil na kayo sa crowd one. Tingnan po ninyo,
Tinakpan ko po yung mga picture nila at mga pangalan nila. Ang sabi po, nagmumura pa, crowd one pa more. Nagmura pa. Hindi ako naka-pay out dyan. Dami alibay. Grabe, di ba? Kung ako ikaw, ano mararamdaman mo? Okay pa po yan nagmura lang Mga ano po yan, mga friend ko po yan Mga friend ko po yan. Ito pa Crowd one is just relying on people who join in, but there is no real business involved. Later, it will collapse once they cannot sustain it. Baka pag narinig mo yan, baguhin ko na nga ang goal ko. Ako po yung tinutukoy dyan mga ano po ito, mga palitan po namin ng salita yan. Ito pa, simple pa lang po yan Meron pang mas masasakit Mga kakilala ko, sumali ng hayop na crowd one, nag-aaway dahil sa hindi nag-pay out, dami alibay. Kung ikaw yan, kung ikaw ako, baka magpalit ka ng goal, di ba? Ito pa matagal na ako nililigawan ng mga global top leaders of crowd one, but they were not able to answer my questions and mostly hindi pumasa sa due diligence I made. So stay away from it. That's my strong recommendation. Di ba? Pero pag nag-set ka kasi ng goal, kahit anong marinig mo kabayan, tayuan mo at hindi sila ang ipiplease mo. Ang ipiplease natin ng Diyos. Ito pa po, hindi pa masakit yan. Meron pang mas masakit. Ano sabi dyan? Wala yan, Dok. Titigil din yan. Gumawa kami ng coin dito sa mas business model na hindi titigil. Yung pala, meron sariling gusto. Meron sariling kumpanya lang. Kaya sinasabihan ako. Pero ito po, nagsalita pa ng masakit Nagtuturo pa naman tayo ng salita ng Diyos. Pero sumasali tayo sa alam natin na yung mga huling sasali, kawawa. Grabe. Palit na kaya ako ng goal. Pero hindi po Kasi alam natin ang Word of God ng kabayan. Alam natin ang Word of God. Kaya sabi ng Jeremiah 32 verse 39, I will make them truly want to be one people with one goal. Ang Diyos po nalulugod po doon sa paggawa natin ng goal. Ang sabi na rito, they will truly want to worship me all their lives, for their own good and for the good of their children after them. Bakit? Narito ako sa crowd one, hindi para yung mga kaibigan ko matuwa sa akin, ayaw ninyo, nirespeto ko kayo, pero magsasalita pa ng masakit, okay lang din naman. Tandaan po ninyo mga crowd one, apektado lang tayo, depende sa pagtanggap. Yung po mga pinakita ko sa inyo, mga best friend ko yun. Pero apektado ka lang, ito tinuro sa akin ng Lord, depende sa pagtanggap. Ang tinuro sa akin ng Lord lagi, yung tinatawag na complementary attitude. Na kahit na anong masamang sabihin, mapatotoo, mapahindi, mapamasamang masama, dapat parang nagpapasalamat ka pa. Kasi napansin ka nila. Kasi naman doon hindi ka na nila napapansin. So laging complementary attitude. Kasi ang Diyos, ang sabi niya, I will make them truly want to be one people with one goal. Dapat meron tayong isang goal. Ano pong goal natin sa mga deepest way natin? Ang maluwalhati ang Diyos at talagang makatulong tayo sa iba, ma-inspire yung iba. Kaya nga sabi, maging blessing at para maging blessing sa iba, be blessed and be a blessing to others. At ang Diyos po natutuwa doon sa goal na yon. At ang sabi niya, they will truly want to worship me all their lives. Ibig sabihin ng mga taong ito ay talagang gusto nilang sambahin ako ng kanilang buong buhay for their own good and for the good of their children after them. No? So, God has a goal for all of us in the upcoming year to become closer and more unified. Our unifying goal should be to put God first in our lives. As we grow to love and serve God more, our change will inspire others to grow as well. To grow as well. So papasok po tayo sa ating ikalawang bahagi. Salamat po sa pag-i-stay ng ating po mga bisita.
Isa lang po ang aking tanong ngayon. Ano ang gusto mo? Scarcity or abundance? Kahirapan o kasaganaan? Pwede po makapag-chat kung ano gusto ninyo. Scarcity or abundance? Ang pagpili po ay nasa inyo. Ano pong gusto ninyo? Scarcity, kahirapan, o kasaganaan? Salamat po. Okay, sige po. Gawin nating law of attraction. Type nyo po ang gusto po ninyo. Tandaan po ninyo, what you say, mangyayari po sa inyo. What you type, mangyayari po sa inyo. Okay. Thank you very much po. Ang pagpili po ay sa inyo. So, may napili ka na, hindi pwedeng walang goal. At kapag gumawa ka ng goal, kailangan natin si President Duterte. Kailangan nating mag-take action. Ayan. Pagkaset po mo ng goal mo, kailangan na mag-take action. Ayan. So, introducing crowd 1. Ito na po yung action natin sa ating pong pag-set ng goal. Ano po? Introducing crowd 1. So, meron lamang tayong disclaimer. Success is determined on an individual basis. Ano po? And is dependent on variety of factors. Sandali lang po at ako po ay lilipat lang po ng PowerPoint. Ano po? Tingnan ko lang po yung isa kong PowerPoint na mas maayos. Sandali lang po. Sandali lang po. Dito po tayo sa disclaimer. Sandali lang po. Para po sa ating part 2. Mag-prepare po tayo para sa ating part 2. Ito po pin-prepare ko. Ayan. Ito po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Tagalogin po natin. Tagalogin po natin para mas maganda. Ayan. So disclaimer, ang tagumpay ay depende sa determinasyon ng isang individual at depende sa kagustuhang magtrabaho at gawin ang mga ideyang tinuturo sa kanya sa kasalukuyang kondisyon, pamimili ng marketing sa oras at lakas na ilalaan. Mga kabayan, kung hindi ko mo sumali ka sa crowd 1, yun nga, na bigla ka na lang yayaman. So, ang disclaimer natin ay kailangan mo talagang trabahuhin ang crowd 1. So, ano ba ang crowd 1? Ano ba ang crowd 1? Ano po? Ang crowd 1 ay isang company o social community platform na ang serbisyo ay crowd marketing o ikinokonekta ang kanyang mga membro sa iba't ibang negosyo sa buong mundo. So, yan po yan. So, business connecting business globally, yan po si crowd 1. Ang mga partners po o partnership niya ay globally. Una po, meron dalawang gaming apps developer, ang Apilgo at ang Mixter. Sa booking engine na Life Trends, sa world-class online education na Grit Hub, at meron din po tayong regional sa South Africa, yung pong Safer, at sa Nigeria, yung pong Tribute. Ayan po sila. Ayan. So global, online products and services, and regional online products and services. So ano ang crowd 1 marketing? Iba siya sa tinatawag na crowdfunding.
Kasi ako noong unang sinisersang si Crowd1, ang nasa isip ko pag narinig ko yung Crowd1, kala ko crowdfunding. Kaya hindi ako masyadong nagbibigay ng atensyon. So itong pong crowdfunding, kung saan ang isang project ay pinoponduhan ng maliliit na halaga ng maraming tao. Po, ang crowd marketing po ay pag-iendorso naman ng maraming tao gamit ang makabagong teknolohiya sa internet na pinapaliwanag ngayon ni Brother Eddie na Teki at Teka. Ayan po. Ang tawag po dyan ay crowd marketing. So paano kumikita ang kumpanya sa magitan ng crowd marketing? Ang Crowd1 ay meron pong existing members sa kasalukuyan. I believe may git na po dyan, 21 million sa buong mundo na nakahanda ng i-endorso ang anumang produkto. Po, nagsimula po yan, Ako po nung sumali ako nung April, ayan, 3 million lang. Nasa pagitan ng 3 million hanggang 3 million 500,000. Hanggang dumating po sa ngayon, ayan po, 21 million o nasa 22 million na po siguro ang membro ng Crowd1 sa ngayon. Ayan. So ito po, nag-i-endorso ng anumang produkto. So paano kumikita ang kumpanya sa magitan ng crowd marketing? Sabi po ng mga expert, ang isang apps, yung isang application po, na magkakaroon ng 100,000 download sa loob lamang ng 24 hours, ay napapasama po sa tinatawag na editor choice. Dahil dito, tumataas po yung value ng shares ng company na yon o developer na yon ng naturang apps. So inaasahan po dito po sa Crowd1 na ang shares ng Apilgo at Mixter ay posibleng pumalo sa unang araw pa lang ng launching. Na ibig sabihin, itong sinasabi ng mga expert, unang araw pa lang ay nakakamit na kaagad ng mga kapartner na company ni Crowd1. Ayan. So dito rin tayo pwedeng kumita bilang po si Crowd1 dahil kapartner natin ang dalawang apps, developer, at ini-endorso natin ang kanilang mga apps. Binibigyan rin tayo ng Apilgo at Mixter ng share o tinatawag nating C1 rewards. Habang tumataas po ang value ng C1 rewards, tumataas din ang kita natin sa buwan ng dividendo o tinatawag na quarterly dividends. So yung monthly and quarterly dividends. Ano naman ang negosyo at ano ang produkto ni Crowd1? Ang ating pong produkto ay tinatawag na educational packages. Yan po. Meron po tayong white, black, gold, at saka titanium. Pipili po tayo dyan, bibili tayo. Hindi po investment, bibili tayo. At yan po ang bibigay po sa inyo na may katumbas ng C1 reward dyan at saka po yung access sa GritHub sa online education. So yan po ang produkto ni Crowd1 na bumibili tayo ng educational packages para po maging member. So himayin po natin. Paano po mag-start sa Crowd1? Yan. Bibili ka ng tinatawag na educational package. Yan. Mamimili ka dyan. White, 99 euros po. Sa Philippine money po ay 6,000 pesos. Sa pag-black po ay 299 euros o 18,000 pesos. Gold, 799 euros at titanium at meron pa tayong titanium pro. At meron pong katumbas na libreng C1 rewards yan. Ayan po. So, pagkabili mo niyan, meron ka ng access sa online education sa GritHub. Then, meron ka ngang libreng C1 reward. Ganyan po. So, start na po ng journey mo sa Crowd1. Okay. Kapag naging member na, meron tayong pagkakataon na kumita kapag nagsama-sama ang serbisyo natin sa pagmamarket. So, ito po yung tinatawag na business ng Crowd1. Ang business ng Crowd1 ay tinatawag pong online marketing. Tayo bilang affiliates ay nagmamarket. Kaya, pagsali po natin dito sa Crowd1, trabaho po talaga. Kasi marketing company ito, so magmamarket po tayo. So ito po ang tinatawag na crowdsourcing.
pinagsama-sama natin ang ating serbisyo sa pagmamarket ng products at services. Ang tawag po doon ay crowdsourcing. So, ito po ay 100% mobile business. 100% mobile business. Isipin natin, ito po ang halimbawa ko para maintindihan ninyo kung ano ba talaga si Crowd1. Isipin natin ng isang kooperatiba. Para maging member ka ng isang co-op, may babayaran ka. Siguro yung maging share mo sa co-op, di ba? Ganon. Pag hindi ka pwedeng maging member kung wala kang babayaran na share sa isang co-op. Ngayon, member ka na ng co-op, magninegosyo ang co-op. For example, ang maging negosyo niya ay sari-sari store. Ayan, sari-sari store. Ayan, cooperative store. Yan ang negosyo ni co-op. Sari-sari store. Now, ang sari-sari store, hindi yun ang binabayaran mo para maging membro. Ang sari-sari store ay negosyo ng co-op. Okay? So, pwedeng kaagad kumita o pwedeng hindi kaagad kumita ang sari-sari store sa unang buwan. Pero kung magtutulungan ng bawat isa at sa pag-usad ng panahon, malaki ang posibilidad na kumita ang sari-sari store. For example, lahat ng member ng co-op ay magiging consumer, tulong-tulong na doon bibili sa store ng co-op. Then kikita ang co-op. Tapos may dividendong matatanggap ang mga membro. So, ano pong ibig natin sabihin, mga Crowd1? Hindi produkto ng Crowd1 ang mga minamarket po natin, kundi produkto at serbisyo ng mga third party na kapartner ni Crowd1. So ito po yan, compensation plan. Ang dami po yan, halos siyam po yan, pero yung major na kitaan po natin dyan, na pinagkikitaan ay 5. So tingnan po natin isa-isa. Crowd1 ways of earnings. 2 po ito. Kasi meron nagtatanong sa akin, against si Sarah Insila na nandyan sa loob natin ngayon, pwede bang sumali dyan ng walang invite? Pwede po. At dito po ay meron ding kitaan. Walang invites. At ito po ay para doon sa mga ayaw ng magtrabaho. Walang invites. At pwede rin pong may invites. Ito po yung mga magmamarket. Ito po yung mga mag-i-invite ng tatrabaho sa Crowd1. So isa-isahin po natin. Unahin natin yung walang invite. Walang invite. Sa walang invite, pagkasali mo, meron kang C1 rewards At ito po ay lumalaki ang value, increases value, and an exciting plan. Meron pong plan si Crowd1 para dyan. Dyan sa C1 rewards na yan. Sa walang invites po yan Pangalawa, streamline bonus. Pagsali mo kahit wala kang invite, meron ka na kagad €1.25 every Wednesday na dapat mong kiniklaim yan. At yan po ang nakadepende yan sa level mo. Pero kung ayaw mag-invite, yan po ang mga mangyayari sa'yo. Yan po, streamline bonus. Unahin natin yan, di ba? So, wala kang invite, personally sponsored, wala pa. At ang sumali pagkatapos mo ay 250 katao na, meron kang €250.50 every Wednesday. Kiniklaim mo yan. Hindi ka na nag-invite. So, ibang usapan naman kapag nag-invite ka. Kapag meron ka ng isang invite at meron ng isa sa ilalim mo, yan, tumaas na po, €5 na every Wednesday. Hanggang level 20 po yan. Level 20. Okay. Puntahan naman natin po yung may invites. Ito yung side ng mga magtatrabaho at tatrabaho. May invites. Ang unang kitaan nila, long-term residual income. Monthly, long-term residual income. Paano po yan? Ito pong monthly payouts depending on your network level. Crowd1 profit from sales of products and services are allocated to this bonus. You will gain all network level below you. Example, yung network level mo ay 14, meron kang kita mula level 1 hanggang 14. Yan po yung monthly long-term residual income natin. Ito po yung meron ng rank from starter, team leader, coordinator, manager. Ito po example natin noong October, makikita po ng coordinator, ayan, manager at ng director. Ito po yung pinaka-goal natin
encourage ko na abutin po ninyo. Pag naging director kayo, $620 euro monthly. For life na po. Pensyonado ka na. Yan po yan. So yan po yung ating monthly long-term residual income. Depende po sa network level mo. Yan. Yung network level po, nangyayari po yan. Depende po sa kilos ng yung buong network. Okay. So may invites po tayo. Ha? Yun po ang una. Pangalawa, streamline bonus na napaliwanag ko na po. Pangatlo, yung tinatawag nating C1 rewards. Paano ba sa C1 rewards? Po, naipaliwanag na rin po kanina. Okay? So sa C1 reward, nadadagdag po yan habang meron pong dumarating sa iyo every Wednesday, nadadagdagan yan. At kapag meron kang na-invite na sumasali, meron pong certain percentage na na-add po dyan. So parami ng parami ang yung C1 rewards. Okay? Pang-apat, sa mga may invite, fear of loss bonus. Fear of loss. Paano yung fear of loss bonus? Pagkasali mo po, ang company po ay bibigyan ka ng 14 na araw na kapag naka-invite ka ng 4 ay meron kang minimum bonus na 125 euros to maximum 3,000 euros. Paano yon? Sa loob ng 14 na araw, kapag nag-invite ka ng 4 na white, meron kang 125 euros na bonus. Ibig sabihin, balik na ang kapital mo, kumita ka pa. Kapag puro black naman yung 4, 375. Kapag naman po puro gold, 1,000 euro. Kapag puro platinum, yun po is nasabi nating maximum 3,000 euros. Yun po ang fear of loss bonus. Panlimang kitaan doon sa side ng may invites. Okay? Then, panlima, ang tawag po ay binary bonus. Sa binary bonus po, meron tayong 1:1 ratio. Meron kang isa sa left, isa sa right, bumangga, meron kang 18 euros. So ito po yung traditional binary, no po? Pero dito po sa crowd 1, hindi po natatapos diyan, meron pang 1:2 ratio. Yan po. Meron kang isa lang sa left, merong pumasok ng dalawa doon sa right, babangga po yung dalawa na yan doon at meron kang 27 euro. At hindi po natatapos diyan, meron pa tayong 1:3 ratio. Ayan. Isa lang yung nasa left mo, 3 yung pumasok sa right, babangga po lahat yan, meron kang 36 euro. So yan po ang ating binary bonus. Okay? At ang maganda pa po rito mga kabayan, lalo po sa mga bisita natin, dito po ay walang plus out. Nakamukha ng nakagisnan natin sa iba't ibang kumpanya. No po? Ako po, minsan na-plus out, 2,000. Naku po, parang naubos ang lakas ko. Tagal kong inipon, tapos isang iglap, mawawala yung pinagpaguran mo. No? Tapos, hindi ka makakakomisyon kapag wala kang prepare. So, dito po sa crowd 1, walang prepare. At ganun din po sa ibang company, kapag hindi ka nag-cycle ng PIP cycle, wala ka rin kita. Dito po, walang PIP cycle. Sa ibang company rin po, hindi ka makaka-withdraw o hindi ka makaka-income nang hindi ka nag-maintain. Sa crowd 1 po, walang maintenance. Ano po? So regardless on your package, unlimited income per month, per day. Powerful po si crowd 1. Ano po? So, sumunod, pang-anim. Meron pa tayong pang-anim, matching bonus. Ano yung matching bonus? Another po yan nakitaan na merong level 1 to 5. Ayan, kapag po ang package mo white, at 4 na po yung personal mong na-invite, about 10% ka na po sa matching bonus. Kapag po nakawalo ka at ang package mo ay black, meron ka na pong 20%. 10% sa first level, second level. Kapag naging 12 yung invite mo, nagiging 30% na po yan sa bawat level. Pag naging 16 at gold ang package mo, 40%. At kapag po naging 20 po yung personal invite mo at platinum ka na, ayan, kaya po huwag kayong magtaka bakit maraming gustong mag-upgrade. Dahil po dyan. Let's say, bago ka pa lang, nag-platinum ka agad, congratulations, nakaabang ka na. Ang tatrabahuhin mo lang nun, maka 20 kang personal invites. Okay? So, meron pa. Hindi po natatapos tayo. Meron pang incentive, pre-travel, VIP cruise. Ano po yan? Ito po ay depende sa rank. Ang rank mo dapat ay Director 1 star to be qualified. Ayan po. Noong pong nakaraan, hanggang August lang, pero nakita po natin sa ating pong website, basta naging director ka, i-invite ka po ng company sa isang
free travel VIP cruise. Ayan po, ganyan po ka-generous si Crowd1. So mga kabayan, lalo na po sa mga bisita natin, welcome to Crowd1 family. Let your dreams happen here. Join us and welcome to Crowd1 Team Europe International. Pero bago tayo magtapos, kabayan, nais kong sabihin sa iyo, sana makita mo itong nakita ko, merong potential earning na pwedeng mangyari sa iyo kapag sumali ka sa Crowd1. Pwede kang kumita araw-araw ng 36 euro. Araw-araw, average, araw-araw. Kapag yan ay tinamis natin sa 30 days, 1,080 euro per month. At sa peso, 64,800. Anong ibig natin sabihin dyan? Average po yan. Maaaring kumita ka ng malaki ngayong araw na to, mga ilang araw wala kang kita. Pero pag in-average mo, pumapatak ka ng 36 euros a day. At kapag nag-36 euros a day ka, okay na pong pang-edukasyon sa mga bata, pangkain at pambili ng gusto mong bilhin. Eh, paano kabayan kung mag-72 euro ka a day? Mag-100 euro ka a day? Mahirap pong magsabi, hindi kami nangahay, pero karanasan po namin ito. Meron po sa amin nagto 200 euro a day, 500 euro a day, 1,000 euro a day, meron pa nga pong 3,000 euro a day. Opo. Eh, dito na lang tayo sa 36 euro a day. Kabayan, your needs and your dreams may happen here in Crowd1. Ano yan? Dream house, savings in bank, holiday, traveling, pwedeng mangyari. Kaya in-invite ka ng sponsor mo dito sa Crowd1. Nakita nila ang nakita namin at sana nakita mo ang nakikita namin ngayon. Dahil dito sa Crowd1, impossible is nothing. Tandaan mo lang, ang buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon o gagawin ngayon. Dahil ang buhay ay pagpili, kabayan. So maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Balik tayo sa ating energetic, powerful, talented, and beautiful host. Thank you. Grabe yun. Wow, grabe yun. Sa Pastor Doc Dan, grabe. Ang dami namin natutunan ngayong gabi. Grabe. May business presentation na. Meron pang word of wisdom. Meron pang grabe, natutunan kami doon sa 7 pagkakamali na dapat iwasan, no? Sa pag-set ng goal. Ayan, sigurado ilista nyo yun. Kung baka magpa-contest na naman sila sa mga grand uplines. Bahala kayo, basta ako naglista na. Ayan po, Pastor, maraming salamat po sa inyong na-share sa amin bago nag-uumpisa ang ating business presentation. Napakaganda po ng inyong tinuro sa amin ngayong gabi, alright?